Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay SG Agosto ng Unitap Dasmariñas, Cavite. So sa lahat ng taga Dasmariñas, Cavite at dyan po sa mga taga Unitap, no, maraming salamat po. Especially kay SG Agosto, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating channel. No? So, ang tatalakayin po natin ngayon, ito po, napakahalaga po nito, hindi lang sa mga security professionals, maging sa mga security providers or agencies, no? At doon sa inyong mga kliyente, no? Just in case mangyari po itong bagay na to, no? Ito po ay yung nilalaman ng Rule 54 ng Republic Act 11917 or the Private Security Services Industry Act. No, ano po yung nilalaman ng Rule 54? Ito po ay tumutukoy doon sa conflict of claim situation. Napakahalaga po nito, no? Conflict of claim situation. So, deployment of PSPs, no? Deployment of private security professionals in conflict of claim situation. So, bilang mga security professional po, saan po ba tayo lulugar dito? No? So, ano po ba yung magiging panuntunan po natin dito, di ba? So ayon po sa nilalaman ng Section 247, no? So ano po ba yung conflict of claims, di ba? From the word itself, no, from the term itself, di ba? So maaring ito yung pinag-aagawan na property. No, let's say may mga kliyente kayo, vacant lot, no? Mga vacated property, di ba? So diyan po tumutuko 'yan, no? At doon sa mga security managers, officers, inspectors, supervisors, dapat po maging maingat po tayo dyan. No? So ano po yung nilalaman ng Section 247? Conflict of claims. A conflict of claim situation arises when a subsequent, no, private security agency enters into a contract and or deploy security personnel on a property that has an incumbent PSA or Private Security Agency. Diba? So, ibig sabihin, yung isang agency nag-commission ng mga private security professional, i-deploy or i-deploy sa isang property na merong existing or incumbent na private security personnel or agency na naka-deploy. Diba? So, dun po nag-a-arise yung tinatawag na conflict of claim situation. So ano po ang gagawin natin dito, no? Therefore, sabi ng Section 247, no subsequent PSA. Ito po yung guidelines dito, no? So sa mga security provider, no, baka papasok kayo sa ganyang kontrata, malinaw po. At sa mga security professional, no, malinaw po yung sinasaad ng Republic Act 11917 po rito, no? Sana po maging panuntunan po natin 'to, no? So therefore, no subsequent PSA shall enter into a contract and or deploy security personnel on a property that has existing security personnel posted by an incumbent PSA. Yan. So let's say meron kayong kliyente, no? Naghain ng kontrata sa inyo. I-survey nyo muna, tingnan nyo muna yung property. Kung meron pong naka-deploy dyan, teka, di ba? Tingnan po muna natin. We may seek, pwede kayong mag-seek ng assistance, no? You may seek assistance or you may seek guidelines with the SOSYA. Kasi ang sabi po rito, karugtong po ng binasa natin, guidelines and procedures on properties with existing conflict of claims shall be prescribed by the SLRB. Ano po yung SLRB? Yan po yung Social License Regulatory Board, no? So, shall be prescribed by SLRB subject to the approval of Chief SOSYA. No, doon po sa mga security agencies or provider na malalagay po sa ganitong sitwasyon. So, you can seek assistance, no? With SOSYA, no? Especially dun sa Social License Regulatory Board, no, para magkaroon po ng guidelines and procedures paano po ba ang gagawin dito. So yan po yung nilalaman ng 247. Ngayon, so
let's say hindi kayo nag-seek ng assistance. Ito po yung nilalaman naman ng Section 248. Hanggang saan ba yung power ng SOSYA? Okay, ito po. Power of SOSYA to issue status quo ante-order. Yan, okay? So mahalagang malaman po ninyo yan, no? SOSYA has the authority to issue status quo ante-order to private security professionals and private security agencies as may be determined by Chief SOSYA. So ano po ba yung tinatawag na status quo ante-order? So sa batas po, yan po yung parang tawag niyan, post button, no? Legal post button. Sandali lang, no? So sabi diyan, this is a court directive to maintain or revert to the last, no? So basically court directive to, pero dito po pinapayagan ng SOSYA na mag-issue ng status quo ante-order, no? So ito po ay legal post button, no? Ibig sabihin, teka muna, no? Wag niyo munang anuin 'yan. So status quo ibig sabihin, kung ano yung existing, yun muna, no? Then maghain ng complaint, 'di ba? To prevent further harm, no? So yun yung ibig sabihin ng status quo ante-order. So merong karapatan o merong kapangyarihan ng SOSYA. Saglit lang, tigil nyo muna 'yan. Okay? So diringgin natin 'yan, tigil nyo muna. Kung ano yung existing, yun muna ang nakalagay dapat diyan. Huwag nyo munang pangimasukan. Then maghain ng formal complaint until para ma-prevent yung harm, no? Kasi baka mamaya magbarilan yung dalawang grupo, dalawang kampo, medyo mabigat po 'yon. So sa ganyang sitwasyon po, ang ginagawa po ng SOSYA diyan, nag-i-issue ng status quo ante-order. So yan po ay ina-allowed ng Republic Act 11917. So nakasaad po yan dito. 'Di ba? Para pansamantala, itigil muna yan, i-recognize muna yung existing until such time na magkaroon ng final verdict. 'Di ba? Para magkaroon ng peaceful transition. Just in case, no, na yung subsequent magte-take over na at aalis na yung existing. Okay? So doon naman po sa section 249, no? Power of SOSYA to confiscate firearms of PSA deployed in conflict of claim situation, albeit valid juridical LTAP and firearms. So may karapatan din po ang SOSYA. Ano pong nilalaman dyan? Guidelines and procedures that give authority to SOSYA, RCSUs. Ano yung RCSUs? Regional Civil Security Units, no? To confiscate the service firearms of PSPs and PSAs, no? In any properties or establishments of their clients under existing security service agreements, no? Or any other kind of arrangement and is the subject of conflict of claim situation, shall be formulated by SOSYA to ensure the preservation and maintenance of peace and order and the protection of lives thereon. Okay? So para maiwasan yung gulo, no, magkaputukan, no, magkaroon ng loss of lives, di ba? So ang ginagawa po diyan dapat ang ginagawa po diyan nag-i-issue, no, ng status quo ante-order at the same time dun sa section 249 kung sakali mang medyo mainit talaga yung sitwasyon, no, SOSYA has the power, no, they have the right to confiscate firearms, no? Kahit yan ay merong valid na juridical LTAP, no? Until such time nga na ma-resolve yung issue. Okay? So yan po yung guidelines natin, no? Doon po sa conflict of claim situation. So dapat po doon sa mga security agencies, security professionals, teka, pagka may ganyan pong sitwasyon, medyo maghunos dili po tayo. We must seek necessary assistance with the PNP SOSYA. Okay po, so muli, maraming salamat po. Maligayang Pasko po. Happy New Year po sa inyong lahat. Stay safe, be alert, and be aware.